Ito naman ang Family History Library, ang pinakamalaking genealogical library sa buong mundo. Dito ay pwede mo ring i-research ang iyong family tree. Pero sa ngayon ay hindi pa nakukumpleto ang pagpapadala dito ng mga records galing sa Pilipinas. Gayunpaman, marami-rami na rin naman ang mga narito. Ito ay halimbawa ng isang baptismal certificate na naka-record sa microfilm at ito ay para sa isang nagngangalang Catalina Salen na bininyagan sa bayan ng Paracale, Camarines del Norte noong 2 ng Mayo de 1886, 1886 pa. Karamihan sa mga baptismal certificates sa ganito ay nakasulat pa sa Spanish. Bukod sa amin, meron ding mga taga-ibang bansa at ibang state ng Amerika na dito nagre-research. I'm doing some research for a gentleman in Poland. Any success? Oh, yes. I find it because he does a very organized list for me through the internet. We email back and forth. Think of this facility. Oh, I find it very useful for my own research. Bukod sa microfilms, malaking tulong din ang impormasyong nasa mga lumang libro, directories at kahit na anong babasahin at record mula sa iba't ibang bansa ng mundo. Tulad na lamang nitong Catholic Directory of the Philippines na naglalaman ng listahan ng mga pari noong unang panahon. Bawat microfilm, 3 ang kopya. Ang triplicate ay nasa bansa kung saan ito nanggaling. Ang duplicate o pangalawang kopya ay nandito sa library. At, sa maniwala kayo't hindi, ang original ay nasa loob ng isang bundok dito sa Utah. Nasa loob ng bundok na ito ang records ng 1,000,000 tao sa buong mundo. Ito raw ang pinakamabuting paraan para maproteksyonan ang mga records na ito sa habang panahon. Why are those records inside? We keep them inside because of the temperature and the humidity that's naturally occurring inside of the rock itself. It allows us to keep the microfilm and the microfiche that those records are on for hundreds of years. Solid granite ang bundok na ito. Ang granite ay isa sa pinakamatigas at pinakasiksik na klase ng bato, kaya't earthquake-proof. Kung lumindol man daw, gagalaw lamang ang bundok at hindi guguho, kaya't siguradong hindi masisira ang mga records na nandito. Air-conditioned din ang vaults o taguan ng mga records upang ma-preserve ng gusto ang mga ito. Talagang lahat ginawa nila upang tiyaking ligtas ang mga records ng sangkatauhan, magunaw man daw ang mundo. Sa Utah, mahalaga ang kasaysayan. Ito ang Deseret Village kung saan makikita kung paano namuhay ang mga pioneers o ninuno ng mga Amerikano. Lahat dito luma o di kaya'y makaluma. But you have to sort of dress up like this every day, sir? Oh yes, we try to dress in the costumes of the day. We think that adds to the period. We don't call them costumes, actually. We said we get into pioneer clothes, so that's what we do. Tiffany. Leslie. Christy. And this is how you dress up every day? Well, today it's my birthday, so I'm wearing a different dress. But every day you dress up like this? Yeah. Isn't it hard? No. Not really. Not really that hard for me, but for my mom, probably is hard on her. And we dry the corn. Pati pamumuhay ng mga nandito, sinauna. Oh, this is vegetables that we picked about 3 weeks ago. We have beans and potatoes. Open it? Yeah, open it up and smell it. What does it smell like? Does it still smell like fresh beans? It's an old-fashioned way of preserving That's vegetables. right. Yeah, you'd layer it with the salt because they couldn't refrigerate things or freeze them.
stockier than what the saddle horse, but yet it was light enough. Bawal ang mga kotse dito. And they weren't. Gayunpaman, nakakatuwa ang aming mga nasaksihang eksena ng nakalipas. Mula sa paggawa ng bricks o adobe, From the Philippines. It's not too plentiful in Nauvoo. Now, if you'd gone down the front, at ibang kabuhayan ng mga pioneers. Mga tradisyonal na bahay at buildings, may libre pang merienda. Ang dami, oh. Nakakatuwang saan mang dako ng daigdig ako mapadpad, may mga tao akong nakikilala na nagpapahalaga sa kanilang pinagmulan. Tulad na lamang ni Mang Jo, mula sa kanyang pagsisikap na ipa-bookbind na niya ang kanyang family tree. Nakailang beses na ring nakapag-reunion ang kanyang buong angkan. Kaya sabi mo sa kanila, maski hindi ako mayaman, maiiwanan ko ng something ang aking mga kamag-anak, lalo yung mga bata. Pagka nalaman mo kung sino yung mga nuno mo, lalo mong mamamahal ang pamilya mo. Parang yun sinasabi ba yun sa'yo? O nino, kaya balik pa yung taong marunong lumingon sa pinanggalingan ay makararating sa paroroonan. Speaking of Rizal, si Rod Cornejo na aming kasamahan dito sa GMA, nadiskubre na niyang siya ay kamag-anak ng ating pambansang bayani. One of my relatives on my mother's side, my mother is a Guerrero, no? A Tanchoco Guerrero, informed me last year, no, that we are related to our national hero, Dr. Rizal. Of course, I was aghast, no? And he's claiming that my great-great-grandmother was the first cousin of Jose Rizal, which makes us very related. Yeah, he was showing me a lot of sheets, no? Computer sheets, no? Pinapakita doon kung lahat yung mga pangalan, pati yung all the way back to the 1800s, no? And nakita ko nga doon. Kaya't halina kayo't diskubrihin din ang inyong family tree. Malay nyo, baka kayo rin may dugong bayani. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho, reporting. Pati ako gusto kong malaman tuloy ang aking kanununuan. Masubukan nga yan. Samantala, ang buong taong lubog na bayan ng Agusan sa pagbabalik ng Brigada 7.